Mount Pinatubo Eruption, isang sakunang bumalot ng lagim at hinagpis sa mismong kasaysayan ng Pilipinas. Ang naturang pagsabog ng Mount Pinatubo ay isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan, hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa sobrang lakas ng pagsabog, kinonsidera ito bilang the second largest terrestrial eruption in the 20th century. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang mga kalunos-lunos na pangyayaring dapat niyong malaman sa naganap na pagsabog ng bulkan noong 1991. Bago pa man natin tatalakayin ang pagsabog ng bulkan, ibabahagi ko na muna sa inyo ang iilang detalye ng Mount Pinatubo bago pa man ito sumabog. Ang Mount Pinatubo ay kasalukuyang isa sa 24 na aktibong bulkan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Central Luzon kung saan nakapalibot nito ang probinsya ng Pampanga, Tarlac at Zambales, na ayon pa ay may tinatayang nasa humigit 6 na milyong katao ang naninirahan sa mismong paligid ng bulkan. Ang Mount Pinatubo ay isang klase ng stratovolcano o tinatawag na composite volcano, o ibig sabihin ang bulkang ito ay nabubuo at lumaki sa pamamagitan ng binubugan nitong lava sa pagdaan ng panahon. Ang bulkan ay may orihinal na taas na umabot ng 5,725 feet, pero matapos nang ito'y sumabog noong 1991, nasa 4,785 feet na lamang ang taas nito hanggang sa kasalukuyan. At kung nagtataka ka naman kapatid kung bakit nga ba Pinatubo ang pangalan ng bulkan, ang pangalang Pinatubo ay nakahango sa mismong karanasan ng mismong mga sinaunang katutubong naninirahan dito. Ibig sabihin ng salitang Pinatubo ay isang klase ng fertile soil na kayang magpatubo ng halaman na siya namang napapakinabangan ng ating mga magsasakang katutubo. July 16, 1990, kumulang isang taon bago pa man nangyari ang Mount Pinatubo eruption noong 1991, tinamaan ng napakamalakas na lindol ang mismong Central Luzon kung saan malapit lamang ito sa Mount Pinatubo na may layong 54.2 km. Sa lakas ng pagyanig, naitala ito bilang 7.8 magnitude at may naitalang 1,000 at 600 bilang ng mga nasawi. Ang trahedya ay nabansagang the 1990 Luzon earthquake. Matapos ang naturang pagyanig, dito na unti-unting nagparamdam ang matagal nang natutulog na bulkan. Ilang linggo lamang ang lumipas, nagbuga ito ng malausok na singaw na siya namang sinabayan ng mga aftershocks na may kasamang pagguho sa iilang bahagi ng bundok. Ang pangyayaring ito ay agarang naghatid ng pagkabahala sa ilang mga residente at otoridad. Unang quarter ng taong 1991, ramdam na sa mismong mga probinsyang nakapaligid sa bulkan ang unti-unting paglakas ng naturang ibinubugan nitong maiitim na usok at abo na nagresulta ng ashfall. Karamihan sa mga taong naninirahan sa mismong paanan ng bulkan ay nagsimula na ring mag-evacuate sa kadahilanan ng takot at ang posibleng sakit na maidudulot ng naturang ashfall. Damang-dama na rin sa paligid ang amoy ng sulfur dioxide na kasamang ibinubuga ng bulkan na posibleng makapagdulot ng inflammation o pamamaga. Nagsimula na ring maranasan ng mga probinsyang nakapaligid sa bulkan ang tinatawag na volcano-tectonic earthquakes. Ang naturang mga tectonic earthquakes ay siya namang nakapagdulot ng malakasang steam explosions na nagresulta sa pagsabog ng 3 crater sa mismong hilagang bahagi ng mismong bulkan. June 7, 1991, araw na kung saan sa unang pagkakataon ay umabot na sa mismong bukana ng Mount Pinatubo ang tinatawag na magma. Ang magma ay isang uri ng semi-liquid rock material na may napakainit na temperatura. Ang magma rin ang isa sa dahilan ng volcanic eruption. At kapag ang magma ay dumadaloy o bumubulusok na sa ibabaw ng lupa, ito ay tinatawag na lava. Lumipas ang ilang mga araw, June 15 ng parehong taon, isang highly gas-charged magma ang talagang umabot na sa mismong ibabaw ng bulkan. At nung araw na iyon, nangyari na nga ang nakakakilabot na sakunang gumimbal sa mundo kung saan sumabog ang Mount Pinatubo at ang naturang pagsabog ay siya namang tinatawag na cataclysmic eruption. Dito na rin walang alinlangang pinaalis na ang lahat ng mga residenteng nakapaligid sa lugar. Sa mismong pagsabog, makikitang rumagasa ang naturang napakainit o manong usok kasama na ang abo at mismong asopring ibinubugan ng bulkan. Ramdam ang hagupit nito kung saan nagmistulang umulan ng abo at usok. Mismong sikat ng araw ay nagmistulang gabi ng dahil sa sobrang kapal ng abo at usok na ibinubuga dulot ng pagsabog.
di akalain ang bangis at lakas ng bulkan na talagang nananahimik lamang sa loob ng 600 taon. Sa lakas ng pagsabog, umabot ang binubuga nitong ashfall sa taas na 35 km patungong atmosphere. Ang pagsabog ng Mount Pinatubo ay talagang nakapagdulot ng malaking pinsala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bahagi rin ng mundo. Ang naturang mga abo na ibinubuga ng bulkan ay agara namang kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang pinong abo na ito ay halos tumagal ng lagpas sa 1 taon sa mismong atmosphere ng mundo. Umabot rin sa halos 600 feet ang kapal ng mga volcanic deposit na talagang tumabon sa iilang malalim na lambak sa mismong paanan ng bulkan. Naitala ang mahigit 30,150 katao ang nasawi sa pagsabog, ngunit tumaas pa ang bilang nito nang sumiklab ang naturang mga sakit dulot ng ibinubugang abo, usok at sulfur dioxide na talagang langhap na langhap ng mga tao kahit nasa mismong evacuation center. Dumagdag rin ang bilang ng nasawi nang dahil sa patuloy na pagragasa ng putik sa lugar. Sa kabuuan, umabot ng 700 bilang ang mga nasawi at nasa halos 200,000 katao rin ang talagang nawalan ng tirahan. Sa dami ng magma at bato nitong ibinubuga, nagresulta ito sa pagkolaps ng mismong tuktok ng bulkan na nagresulta sa pagkabuo ng isang kaldera na umabot sa 2.5 km ang sukat. Ilang buwan ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang pagbuga nito ng abo sa mababang level na umabot hanggang Agosto ng parehong taon. Ang naturang kaldera na nabuo dulot ng pagsabog ay unti-unting napuno ng tubig sa pagdaan ng panahon, bunsod na rin ng annual monsoon rain. At dito na nga nabuo ang Crater Lake o mas kilalang Lake Pinatubo. Ngunit ang lake na ito ay talagang may mataas na temperatura na aabot hanggang 40 degrees Celsius at highly acidic rin ito with a minimum pH of 2. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti na ring nagbago ang temperatura nito. By the year 2003, mayroon na lamang itong temperaturang aabot ng 26 degrees Celsius at tumaas na rin ang pH level nito hanggang sa 5.5. Ang Lake Pinatubo ay isa na rin sa pinakabagong tourist attraction sa lugar. May maganda kasi itong tanawin na talagang relaxing ang dating. Makikita rin dito ang iba't ibang klase ng rock formation na siya namang dinadayo ng mga turista. Sa kasalukuyan, ang Bulkang Pinatubo ay nananatiling aktibo pa rin at malaki ang posibilidad na sa kahit anumang oras ay pwedeng sumabog ito at muling manalasa. Ang naturang 1991 Mount Pinatubo eruption ay isa lamang sa mga sakunang humagupit at puminsala sa kasaysayan ng Pilipinas at dalangin na lang na ang naturang sakuna ay hindi na maulit pa.